Hi guys! Gandang araw. Happy New Year po sa lahat ng mga mamas. Isa rin po ba kayo doon sa mga aspiring virtual assistant na hindi alam kung paano magsisimula, saan mag-a-apply, kung ano yung a-applyan, saan mga online platforms na pwede mag-apply? Panoorin niyo po itong video na to at may ginawa akong mayroon akong isang ituturo ako sa inyo na kung saan makakatulong po ito sa inyo kung paano kayo makakapagsimula sa virtual assistant, especially doon sa mga wala pang idea at doon sa mga nagtatanong po doon sa mga Facebook groups. Marami po kasi akong nababasa doon sa mga Facebook groups na nagtatanong kung ano yung mga step, kung paano po maging isang virtual assistant. At ngayon nga po sasabihin ko sa inyo na hindi po siya madaling sagutin ng isang sagot kasi medyo malawak po kasi yung tanong na paano maging isang virtual assistant. Kaya yung sa mga nababasa ko po is gumawa ako ng ano bang tawag dito? Nag-search ako kung paano ko siya ma-compile or kung paano ako makakatulong sa mga katulad ko na virtual assistant, mga aspiring virtual assistant, paano mapadali yung pag-a-apply nila at paano mapapadali yung paano mapapadali na maiintindihan nila kung paano ba maging isang virtual assistant. At ito na nga po yung 8 na search or yung mga basic experience ko na mas madaling sundan para po mas madali tayong makapag-apply. At ito nga po yung 8 yun. Yung una po is Introduction to Virtual Assistants. Napapaloob po dito yung mga kung ano yung meaning ng virtual assistant, yung mga things to consider bago tayo magtrabaho o bago tayo mag-transition as a freelancer or a virtual assistant, yung mga benefits, yung mga makukuha natin or yung mga tawag dito, yung mga advantage at saka disadvantage ng pagiging isang virtual assistant. And then yung number 2 is self-assessment and skill inventory. Ayun naman po, yun. Assess natin yung sarili natin kung kaya ba natin yung trabaho ng isang virtual assistant. Or siguro kaya naman kasi lahat naman makakaya natin kung desidido talaga tayo. And of course, yung skill, ibig sabihin na skill yung kaya mong gawin, ibig sabihin ano yung consider mo yung trabaho mo dati. Ano yung trabaho mo dati sa office ka ba? Admin task ka ba? Or kaya naman marunong ka bang mag-drawing or mag-copywriting or video editing. Yan, napakarami po skills na pwedeng i-offer as virtual assistant. Kailangan mo lang na kung i-assess yung sarili mo kung saan ka talaga magaling. And of course, the number 3 is essential tools and equipment. Sa pagiging virtual assistant tayo lahat, ibig sabihin independent tayo, kailangan maging resourceful, walang ibang tutulong sa atin kundi yung sarili natin. Sa mga essential tools and equipment, kailangan mayroon tayong alam sa sa pagiging virtual assistant. Kalimitan gumagamit yan ng Gmail, sa mga communication tools. Marunong naman siguro tayo sa Skype. Siyempre marunong tayo mag-chat, lahat naman tayo marunong mag-chat. Mga WhatsApp, yun, mga kalimitang ginagamit sa mga communication ng pagiging virtual assistant, yung Google Meet, yung Zoom, mga ganyan. Kailangan medyo may idea po tayo, pero sa mga susunod na video ko naman i-discuss ko po yung mga yan. And of course po, yung mga equipment natin, syempre pinakamahalaga sa isang virtual assistant yung equipment. Syempre paano ka makakapag-work, diba? Katulad ng syempre computer, mas prefer kasi yung laptop o computer kaysa sa cellphone. Ang cellphone naman pwede naman, pero syempre mas maganda yung kapag may gagawin tayong task sa computer o sa laptop. And then sa yung headset, itong headset ko is normal lang, binili ko lang sa Shopee, napakamura. Kung magsisimula pa lang naman tayo, hindi natin kakailanganin yung mamahalin. Kailangan kung ano lang yung meron tayo dyan sa bahay or available. Pagka nakasahod naman na tayo, is provide na lang natin, diba? And then, ano pa ba yung mga kailangan natin ng camera, syempre pagka interview or
Kung kailangan, kung may mga interview tayo sa mga client, syempre kailangan ng mga equipment. And of course, syempre internet. Hindi naman tayo makaka-connect kung wala naman tayong internet, diba? Yun, yung mga basic na tools and equipment, kailangan meron tayong idea, diba? And of course, number 4 is, kung gusto natin mag-isang virtual assistant, kailangan natin mag-build ng online presence. Ibig sabihin ng building online presence is gagawa na tayo ng mga account sa mga online platform katulad ng online job, LinkedIn, mga freelancer. Marami pong mga online platforms na pwede natin pag-apply. Yung Upwork, pinakasikat po sa Pilipinas is yung Upwork, online job, LinkedIn, mga freelancer. Pero marami pa po bukod dyan. Mga Jobstreet, mga Indeed, yun. Kailangan lang natin talagang maging resourceful sa paghahanap. And then, yun na, pinakamahalaga po dito is number 5 para sa akin is yung creating a portfolio. Ano po ba yung portfolio? Is collection po yun ng mga gawa natin. Kung wala pa po tayong client, syempre wala pa tayong ipapakita na ginawa ko to, ginawa ko yan. Pero kung tayo ay nag-newbie pa lang at syempre nag-i-start pa lang, syempre wala talaga tayong may ipapakita. Ngayon, ang for the portfolio para sa mga newbies o sa mga mag-i-start pa lang, ang payo ko po is, halimbawa, nag-aral, alam mo na yung mga skills ng isang virtual assistant. Kunwari, administrative support or virtual assistant, marami kasing skills or maraming services na pwede i-offer. Kunwari, yung skills na gusto mo is maging isang admin support. Sa mga admin support, ang mga ginagawa niyan is email management, calendar, file management, mga data entry. So, ngayon, hindi mo alam kung paano ginagawa yun. Search mo lang sa YouTube, kunwari, paano ginagawa ang calendar management. So, si calendar management, papanoorin mo siya katulad ng ginagawa ko. Halimbawa, panoorin mo si calendar management. Pagkatapos mo siyang panoorin, screen record mo siya. Mas maganda screen record kaysa sa screenshot kasi mas maniniwala kasi yung client. So, explain mo doon, halimbawa, first step, ganyan-ganyan. Ay, ano mo lang, ano naman yun, kumbaga malalaman na naman ng client yun na alam mo na siyang gawin eh. O, di pakita mo din, this is the first step, yung ganito po gawin ang email management, hanggang sa ganyan-ganyan. O, di, naka-record mo siya, save mo lang siya, tapos save mo lang sa mga Google, sa mga Drive, or Google Drive, Dropbox, o OneDrive, pero ako kalimitan sa Google Drive, kasi doon ako nasanay. Pero meron din naman akong Dropbox, tsaka OneDrive, pero dito ako mostly si-save sa Google Drive. And then, for the number 6 is yun na, finding clients and finding job opportunity. Sabi nga ng iba is, hindi mo naman kailangan maging magaling bago ka mag-apply. As long as medyo alam mo yung basic na ginagawa, kunwari is, marunong ka naman sa mga Microsoft Excel, hindi naman pwedeng pag-aralan, hindi naman porket hindi mo alam yung kasi mahirap na part mo, pero marunong ka lang siguro naman marunong tayo sa mga basic ng Microsoft Excel, kung paano magta-type doon, yung mga column, di ba? Dali lang naman yun, kumbaga, hindi naman kailangan complicated lahat, di ba? Kailangan alam natin kahit paano yung basic na, yung talaga utak natin dyan. Ayun nga, tapos, finding clients and job opportunities. Yun na nga po, sa mga online platforms, mula na tayo mag-apply. Pag marunong na tayong gumawa ng mga resume, pag nakagawa na tayo at may ilalagay na tayong mga skills, yun, pwede na tayo mag-apply at pwede na natin simulan yung mga application natin sa mga job opportunities, ganun. At least magkakaroon na lang tayo ng chance na matawagan kapag gusto tayo mag-apply. Then po, sa overcoming challenges, yan, marami pong magiging challenge sa atin kapag nag-decide tayo na maging isang freelancer or virtual assistant. Isa na po dyan is yung rejection. Ayun na yun pa lang po sasabihin ko na maging prepare na po tayo sa rejection. Kasi may mga time talaga na hindi sila para sa atin.
hindi tayo magmamatch, hindi para din yung skills natin. At kumbaga, ibig sabihin, kailangan ngayon pa lang maging ano na tayo, sports ba kumbaga. Accept na natin na hindi, may mga bagay talaga na hindi para sa isa't isa. Kumbaga, hindi swak. Ngayon, kung marami kang natatanggap na rejection at medyo napapagod ka na dahil maraming rejection, magpahinga ka ng konti. Huwag mo pwesahin yung sarili mo na mag-apply ng mag-apply tapos puro rejection. Hayaan mo makapagpahinga ka tapos laban ulit. Ganun lang naman yung buhay sa ganun lang yung buhay sa pagiging virtual assistant. Kailangan lang din na mag-upskill tayo. Hindi yung isa lang yung skill na pag-aaralan natin. Kasi the more na maraming skill, the more na may chance tayo na matanggap sa pagiging virtual assistant. Kailangan na po natin kailangan lang huwag tayong sumuko. Kasi pag sumuko tayo, wala nang chance. Kailangan mag-try, try and try lang. Kasi walang mawawala. Pagka nag-try tayo, mas maraming mawawala kapag di tayo nag-try, diba? And then, yun, pray. Yun lang talaga yung magiging sanggatan natin. Yun lang po muna for now. Ingat po tayong lahat. And Happy New Year! Ito tayo na